Okay. So ituloy po natin mga kapatid. So to summarize, ang sabi ng Panginoon, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. So he was referring to the scope of his mission, but greater is the scope of the mission of the church. He was referring to the miracles that he performed, but greater are the miracles performed by hundreds and thousands and millions of his people all over the world. And referring to his social works, ay kunti lang, pero mas malawak ang social works na magagawa ng kanyang bayan. Kaya mga kapatid, dito po sa talatang ito, it is just as if Jesus is telling us, do not limit your imagination. Expand your vision. Achieve more. Achieve greater than what you currently imagine. I would like to close this short message with a quotation from my favorite author, Rendo Sparks. Sabi niya, within every obstacle lies an opportunity to do something greater than you have ever imagined. Let faith be your guide, and with your unwavering determination, turn every impossibility into a testimony of triumph. Within every obstacle lies an opportunity to do something greater than you have ever imagined. May mga obstacle po ba tayong nakikita? Mayroong napakalaking opportunity beyond what you can ever imagine if you'll just think of that obstacle. Pag ang ating nakikita ay yung obstacle, maliit lang po yung ating na-imagine. But if we begin to think that there is greater, there is more beyond, at gamitin natin ang ating pananampalataya upang tayo'y magabayan, parisan natin ng unwavering determination, lahat ng mga imposible ay maaaring posible at maging patotoo ng ating tagumpay. Kaya yung inawit natin noong graduation, to dream the impossible dream, it is just impossible if we look on the obstacle. But beyond every obstacle, there is that wonderful and greater opportunity. What is the secret? Faith. Pananampalataya. Sabi ng Panginoon, he that believeth on me, he shall do greater things. Siyang maniniwala sa akin, makakagawa ng mas mga dakilang mga gawain.
ang principle of success ng sanlibutan ay nagsasabi, believe in yourself. Believe in yourself. And those who believed in themselves proved to be a success. Kaya ang tanong, what if we believe on someone who is greater than ourselves? Kung sila nga pong naniwala doon sa sinasabi na believe in yourself at sila'y naging successful, how much more sa isang Kristiyano who believes on somebody who is greater than himself? That is a multiple success. May God bless us as we meditate upon these words of our Lord Jesus Christ. Give back the time to our presider. Amen. Amen. Thank you so much for that wonderful message. Okay, napasarap daw ang tulog ni Sir Nards. All right. So, are we going to proceed with the prayer request or we'll just close this? Siguro sa closing prayer na lang. Isama na lang po siguro natin ang mga may sakit, ang anak ni Ma'am Manilyn, also yung mga na-ospital natin na mga um, staff or classmates, and yung weather sa Kabisayaan, also sa kila Ma'am May, medyo hindi maganda ang weather. Yun na lang po. For our closing song, ano ba ang maganda nating closing song? Sir Nards, meron ka ba dyan na pang-closing song? Ma'am, CP lang po gamit ko, ma'am. Okay. Sir Moises, yung hindi natin na napaawit kanina, yun na lang siguro yung closing song, yung Count Your Blessings. Ma'am Carmen, okay po ba ang signal mo dyan? Pwede kang mag-closing prayer? May ano po, Christmas party ang pulis. Ay, oo nga pala. Sorry, sorry. Okay, sino ba ang... Sir Samuel Rana, okay po ba ang signal mo? Hindi siguro okay. How about Sir Raul? Ako na lang po. Ikaw na lang, Ma'am Manilyn. Thank you. So, after our closing prayer, closing song, you may proceed, ma'am. Sige po. Parang wala yata si Sir Moises, ano? Andyan Wala ka. akong na-download na kwan. Count your blessings, sabi mo ma'am, di ba? Naghanap ako. Okay. Kung ano na lang yung nandyan, sir, na available.
Yung dati lang, ma'am, ang meron. Ulitin Okay, ko na lang. sige po. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending bring from above echoes of mercy, whispers of love. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Tayo po'y manalangin. Mapagpapangyarihan sa lahat ng taas. Salamat, Ama, sa pag-iingat niyo sa amin sa buong araw. Na patuloy niyo sa amin pinahiram ang inyong buhay at lakas.
Salamat sa mga pagpapalang aming natanggap mula sa inyo, higit sa lahat sa kalusugan ng aming mga pangatawan. Salamat rin po sa pagsubok na dumarating sa aming buhay na patuloy nyo kaming pinapatatag at patuloy nyo kaming inaalalayan. Salamat din po sa pagkakataong ito, Ama, na kami po ay nagtipon-tipon sa pamamagitan ng itong meeting. Nawa ang bawat isa sa amin ay inyong pong pagpalain at bendisyonan na magamit ito sa inyong banal na gawain. Patuloy naming hinihiling sa inyo, Ama, ang aming kalusugan na nawa kung sino man sa bawat isa sa amin ang may makaramdaman, maaari po bang inyo pong hipuin yung mapagpalang kamay nang sa ganun ang aming mga karamdaman na igumaling. Kung ito rin po isa na aming mapagkukulang at pagkakasala, patawarin po naman kami. I-restore ko ano ang aming mga dating lakas. At patuloy namin, Amang, tinatalaga sa inyo ang aming mga hiram na buhay at ingatan sa aming pagtulog na makatulog kami na mahimbing at gisingin kami muli bukas na makapagpuri sa inyo at magawa po namin ang nararapat at ngayon sa inyong pangalan. Pagpalain nawa ang bawat isa sa amin at maging makabuluhan ang aming buhay sa ibabaw ng lupa. Maraming salamat, Ama, sa inyong walang sawang pagdinig at pagtugon ng aming mga dalangin. Ito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much po sa mga participants. I guess our meeting is about to commence. Thank you and happy midweek po. Okay, thank you very much, everyone, for coming and also for the participants. I would like to welcome each one of you to our meeting tonight. Madali lang po ito. At ang ating attendance po ngayon ay ilan po ba tayo? Kanina 16. Ngayon ay ilan na po doon sa ano? Kasi yung sa akin hindi nagdi-display ng number eh. 21 po. 21. Napakapalad na 21, no? So, kayo po ay yung magiging unang mga congressmen, no? Amen? Amen. Amen. Parang lumabas naman ang kaliitan ng ating pag-iisip ng Amen. ating imagination eh. Okay. Madilig lang daw. Mahina ang Nadili lang. signal. Loading pala, loading. Sabi pa ng iba. Okay. So, yan pa mga kapatid. Ay, meron po tayong nakita dito na kanina, no? Mayroong mga bago kanina eh, pero hindi na nakabalik nang mawala ang ating unang signal. So, okay. So anyway, mostly sa mga ay nandito, mga estudyante talaga sa LIMS ay nandito mga kapatid, no? Gusto ko lang i-share sa inyo sa gabing ito na mayroon po tayong pinaka task na gagawin, no? At mag-share po ako ng screen. Nakita niyo na ba mga kapatid? Wala pa po. Padok. Wala pa ba? Dok, hindi mo pa kasi na-share. Oo nga kasi hindi ko pa pala na-share. Kaya wala pa. Okay. So ito lang naman po ang ating organizational guidelines for Doc Raja Movement for Poverty Alleviation, Empowering Communities, Inspiring Change. Target 1 million. Ano kayang mayroon sa 1 million na ito? Okay. Gusto niyo po ba ng 1 million? Amen. Sino ang gusto dyan ng 1 million?
Amen. Amen, Doc! Ayan, talagang ano eh. Okay. So, ang 1 million na ito mga kapatid ay nagdadala po siya ng tinatawag dalawa na kahulugan. Ang unang kahulugan ng target 1 million ay yung lumaganap ang Duk Raja movement at ma-achieve natin ang 1 million membership by December 2024. Amen? Amen. Sino yung unang nag-amen? Amen. Okay. So yan po ang unang kahulugan ng 1 million, target 1 million mga kapatid. No? By December 2024, we have reached 1 million members. Gusto ko yung malakas na amen. Amen. Amen! Amen. Yan. Okay. Ba't itong isa ayaw kumain? Ayaw ng 1 million yan kasi ayaw kumain eh. Okay, so just kidding mga kapatid. So the first meaning of the target 1 million is 1 million membership by December 2024. The second meaning of 1 million, ang bawat isa sa inyo na nandito ngayon mga kapatid ay bibigyan natin ng project na worth 1 million. I mean, bibigyan natin ng funding na 1 million para sa Duk Raja programs and initiatives. Amen po ba? Amen! Amen! Amen. Parang mas lumakas eh. Ang amen. Amen! Iyan. Okay, so yan mga kapatid ang kahulugan ng ating target 1 million. 1 million membership by 2024, then 1 million na funding by 2025 up to 2028. Sa mga record mga kapatid ng performance ng mga party lists, wala pang may nakagawa nito na programa na ang grassroots ay mayroong boses. Dahil ang grassroots ay dinadalhan lang ng programa. Pero walang masyadong nakikita sa mga programa to an specified target group. Hindi naman natin siguro sisisi ang mga media, ang taga-media, na ang napupuna lang nila ay ang mga pundo na naibubulsa. But this time mga kapatid, mayroong isang party list, if qualified, kasi ina-applyan pa lang natin. Sana ma-register tayo mga kapatid for our option A. Pero meron din po tayong option B. Kasi pag wala tayong option B, aba, mapapagalitan tayo ni Ma'am Ramak. Kasi po, yun po ang palagi niyang linilecture sa atin na dapat mayroon tayong contingency. Ano man ang ating option B, mayroon na po, pero hindi pa natin ipapakita ngayon. Pero ang target natin mga kapatid
ay makalahok tayo po. Makilahok sa party list. Dahil napakalaki po ng budget na ima-manage natin. Hindi po ima-manage ng isang tao. Tayo po ay may boses. Amen? Amen. Tayo po ay may participation. Kaya po nangangailangan tayo ng 253 grassroots satellite community. 253 grassroots satellite communities. At ang mga representatives po dyan ay kayo po. Kayo po na nandito, kayo po na mga Limsians, ang Limsians. Unfortunately, hindi pa tayo umabot ng 253 graduates dahil ang graduates natin ay nasa 30 plus, mga 60, no? A little more than 60 siguro. So napakalawak pa po, no, ng challenge. Kaya po gagawin natin mga kapatid at aksyonan natin na tayo po ay umabot ng 253 dahil bawat isa po sa atin ay magiging counterpart ng isang congressman sa ating distrito. Say for example, sino po ba ang congressman sa First District of Isabela? Sino ba yung taga Isabela? Ian D po yata, Doc. So hindi masyado niyong kilala ang congressman, ano? Opo, Doc, kasi taga ibang town. Okay. So, you must know your congressman, no? Kasi, when you become a GREC or a grassroots satellite community representative, yung congressman nyo sa inyong lugar ay magiging counterpart niyo. Kasi po, kayo po ang magiging overseer ng mga projects na ating ilalagay or ating gagawin sa inyong mga area, no? So para na rin kayong congressman, pero hindi po sa distrito, kundi sa isang grupo lang na ang tawag natin ay GREC, no? Grassroots Satellite Community. Kayo po ang boses ng satellite group na ito. Kayo po ang mag-oversee ng mga proyekto na i-implement sa lugar sa kung saan mayroon tayong tinatawag na grassroots satellite community. So ito yung tinatawag participation sa nation building ng ating mga nasa grassroots. Hindi po yung bigla lang nagkaroon ng project na wala silang alam. Okay, so ang challenge natin mga kapatid is to raise 253 GREC representatives. Now, ano ang role ng mga GREC representatives na ito? Unang-una, no? Ito po yung ating guidelines, no? Okay. The first, 5 lang ito at hindi mahirap sundin.
the Duk Raja National Headquarters shall appoint an organizer or community organizer who can facilitate the organization of the grassroots satellite community. So, ang ating mga, sabihin natin, counterpart ng ating local congressmen, no? Ay mag-o-organize po sila ng mga grassroots satellites or para hindi tayo mahirapan pagbasa. Sabihin lang natin satellites. Okay? Sila po ang mag-o-organize ng satellites. At sa pag-o-organize nila ng satellites, ang kasunod na step, no? The community organizer representative shall bring the voice of the grassroots satellite community concerning its Duk Raja programs and initiatives. Pagka sinabing Duk Raja programs, yan po ay pinangungunahan ng delivery of quality education, upgrading, yung U is upgrading of healthcare services, at yung K ay ang kickstarting livelihood programs. Yun po ang ating mga key programs. Raja, R-A-G-A-H, ay ano na lang po yan, mga support programs. Ang ating key is the DUK. Ano po yung DUK? Ay yun po ang delivery of quality education, upgrading of healthcare services, at number 3 is livelihood education program. Okay, so number 3 is the organization of 15 members to compose the nucleus. Yun po ay ang mga officers. Ang officers po ay isang presidente, 2 vice-presidente, isang secretary, isang treasurer, 2 auditors. Ilan na ba lahat yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Then plus 8 Duk Raja coordinators. 1 coordinator for its letter. So letter, no? So yun po ang letter D, isang coordinator. Letter U, isang coordinator. Letter K, isang coordinator. R, A, G, A, H, tig-isa pong coordinator. Dahil may kanya-kanya po yung program. Lalo na sa tinatawag nating upgrading yung access to information, na napakaganda po na ng ating program dyan. Mamaya explain ko sa inyo. No? Okay, number 4. Ang tanong, hanggang ilang members po ba ang dapat meron sa bawat isang satellite? Ang sagot, there is no limit to membership enlistment who want to support the Duk Raja advocacies. Wala pong limit, no? Ang gustong sumuporta sa ating advokasya, mahirap man o mayaman, pwedeng maging member, no? Bakit? Ang membership na ating hinahangad, mga kapatid, ay hindi yung membership na nagpa-member sila dahil gusto silang makabenefit. Ang hinahangad nating membership ay yung magiging member because gustong-gusto nila ang ating advokasya. Mga member na ang kanilang espiritu ay hindi yung kung paano sila makakuha
kundi ang kanilang espiritu ay kung paano sila makapagbigay. It may be in a resource like time, in a resource like skill. Yun po ang ating mga hinahanap na maging members. Of course, kasama na rin doon sa membership yung mga talagang nangangailangan ng ating tulong. Nangangailangan ng ating member, ng ating main program, which is poverty alleviation. Pero hindi po ibig sabihin na puro poor ang ating ililista, no? Kundi kasama na rin yung mga hindi poor, pero sila po ay mga pro-poor. Naintindihan niyo mga kapatid? So, Kasi po, marami naman dyan mga tao na gustong tumulong sa mga mahihirap. Yun po ang ating kukuning mga members, yung may concern sa mga mahihirap. And of course, yung mga members natin ay yung nanggagaling din sa yung walang-wala. No? Yung mga walang-wala. So, ito po yung organization ng mga walang-wala at mayroong-meron. No? So, yung mayroon tutulong sa wala. And then we will be seeking for funding para po tayo po ay magkaroon ng magandang programa for poverty alleviation. So nangunguna po ang tinatawag delivery of quality education, na kahit ikaw man ay mahirap at mahirap makapagpaaral ng iyong anak sa isang school na may dekalidad na edukasyon, ngayon ay kaya mo na. That is empowerment. So education in short. Number 3, healthcare services. In other words, sa mga nangangailangan ng tulong medikal, mayroon tayong maibibigay na tulong medikal. Makakapag-conduct ng mga medical missions, lalo na sa ating constituents sa Dr. Raja movements. Then we have livelihood education, yung K, Kickstarting Livelihood Education. Ayun po ay major ng LIMS International. Dahil tayo po ay isang school na nagtuturo ng livelihood education. Kaya tuturuan natin ang mga tao, i-empower natin sila for livelihood programs, no? Para ma-augment ang kanilang income, no? At mag-improve ang quality of life, maging maganda ang kanilang hapagkainan dahil nakakakain sila ng mga nutritious na mga pagkain. Dahil in every area, mga kapatid, sa ating first wave, no, ang ating first wave ay yung pong Asian Highway 26 or the so-called Maharlika Highway, the creation of 60 livelihood education centers mula Apari hanggang Hulu. Yun po ang ating pinaka first wave of the program sa livelihood education. Then dahil ang ating sinasabakan ay urban poor, we will encourage, maghahanap po tayo ng mga urban poor na i-relocate natin sa mga area na ito kung saan man sila taga roon talaga.
no? Because we will be providing them work. We will be providing them a kind of livelihood and pabahay program, mga kapatid. That's a part of the infrastructure, no? Na ating gagawin. So, papagandahin natin ang area in every 60 kilometers at ang gagawin natin dyan, mga kapatid, ay in every 60 kilometers we create a tourist spot na magkaiba-iba ang dating. So we will create a tourist spot in every 60 kilometers. I have already talked with our pastor na may dugong Muslim at siya po ay excited sa ating programa at siya po ay handang tumulong. So, ito po ang ating program, mga kapatid. Kaya kailangan natin ng mga representatives that will oversee our program. At kailangan natin na in every town, in every city, mayroong mailagay tayo na new generation library. Nakarinig na po ba kayo, mga kapatid, ng new generation library? Amen. Amen po. Parang ang iba sa inyo ay wala pang narinig ng new generation library, ano? Parang ang nakakaalam lang dyan ay mga kolportor eh. No? Ang generation library, mga kapatid, yun po yung nagkakahalaga ng mga a little more or less 100,000. Yun po ang ilalagay natin. Yun po ang lahat ng mga aklat ng ating Philippine Publishing House na pinopromote, printed and promoted by the Philippine Publishing House. Bible Story, My Bible Friends, Golden Treasury, Children Around the World. Yun po ang mga nangunguna sa ating mga children's character building books. Then, ang ating mga health education books. Mayroon tayong home and family life books. Marami po yan, mga kapatid. At yun po ang ilalagay natin in every city, in every town. Lalagyan natin yan. Bakit po, mga kapatid? Because we can only build a strong nation if we can build a strong home or a strong family. Tama po ba? Amen. Kaya yun po ang ating magiging mga projects. Of course, kailangan din ng mga infrastructure. So yun po ang ating target. So we need counterpart or local congressman counterpart. Tulad ng sinabi ko, we have 253. We are in need of 253 GRSC representatives. Say for example, ngayon, nasa isang area ka sa distrito, pero alam mo na sa kabilang distrito ay wala pa tayong nakuhang representative. Puntahan mo at maghanap ka ng isang Adventist. Adventist po, mga kapatid. No? Bakit? Nakakasiguro tayo na walang korupsyon na mangyayari doon. So, maghanap po tayo ng ating mga fellow Adventists. Pero if possible, sana LMC yan. Pero kung walang available na LMC yan,
kahit hindi limsiyan mga kapatid, pwede na. Pwede na. No? Ang gagawin lang is to organize the grassroots satellite community headed by 15 members as officers. Then from that, we are going to expand our membership. Ang gagamitin natin to expand our membership is the JETRO principle. 2 level lang po mga kapatid. Ano ibig sabihin ng 2 level? Ang first level is 150. Bakit? 15 po ang officers natin. Ang JETRO principle is that one will handle 10. Yun lang po. Nang magka-problema si Moses, ang sabi ng kanyang father-in-law, sino nga yung father-in-law ni Moses? Jethro. Okay, so si Jethro, sabi niya, put one in charge for every 10. So yun lang po ang ating susundin mga kapatid. No? So yung 15 natin na officers will have 10 and that is 150. And that 150, first level yon. Ang second level, 150 times 10 is 1,500. Ibig sabihin mga kapatid, 253,000, 253 representatives, 253 times, ina-open ko yung aking calcio, times 15 po. So 3,795. Whole Philippines na po yan mga kapatid. 3,795 grassroots nucleus. Yung pong mga officers talaga. No? Tapos bawat officer sa first level ay mayroong 10. I-multiply natin yan into 10. That is 37,950. At ang 37,950 sa second level is times 10. That is 379,500. Sa second level pa lang mga kapatid, panalo na tayo. Amen? Amen. Parang mahina. Amen. No? Amen. Okay. We only target 353 congressman counterparts. Kayo po yun. Nag-create po kayo ng 15 nucleus as grassroots community satellite. Grassroots satellite community. So, we've got 3,795. Yung grassroots natin na nucleus na 3,795, magpuproduce lang sila ng 10. So we get 37,950. At yung 10 na yan, ang goal nila ay bawat isa may 10 din. So that is 379,500. Sigurado na ang isang upuan sa Kongreso mga kapatid. No? Paano tayo magkaroon ng 3 upuan sa Kongreso? Isa lang ang kulang. Isa na lang. Ngayon, 379,500 makarecruit po ng tig sa 10.
or kahit 5 na lang. In other words, sabihin natin medyo humina na doon sa pangatlong level, no? Times 5 na lang. So that is 1.8 million members. So ang 1 million members natin is not an impossible dream. Amen po ba? Amen. Amen. Ang kailangan lang natin ang ultimate secret, which is the so-called GFI. Ano nga po yung GFI, Ma'am Sherlyn? Just follow instruction. Yes. Huwag niyong kakalimutan yung sikreto dyan, mga kapatid. Just follow instruction. No? So, sa first level of multiplication, mayroon na tayo kaagad 3,795. No? Ang kasunod na process of multiplication is magiging 37,000. Ang kasunod ay 397,000. Yan na po ang puwersa natin, mga kapatid. And do you know what? If you have 1,500 grassroots members, hindi naman yan gaano kalaki, mga kapatid. 1,500 in the grassroots, hindi gaano kalaki. Pero marami nang manliligaw sa inyo na politiko. In other words, you create the so-called political value. Pero kung mag-isa ka lang, wala kang political value. But if you've got 1,897 members, which is very much possible within 2024, you have the political value. In other words, ang ating partnership with congressmen will become more powerful, and sila po yung maghahabol sa atin, mga kapatid. Bakit? Habulin nila yung ating boto. Hindi tayo magbibinta ng boto, pero kung sino ang nakakatulong sa atin, ay we can exchange it with the so-called vote of gratitude. Kasi ang sabi ni Ellen G. White, at huwag nating kalimutan, mga kapatid, sa ating pag-develop ng grupo at the grassroots, ang sabi ni Ellen G. White, the greatest want of the world is the want of men. Men who will not be bought or sold. Men who in their inmost souls are true and honest. Men who are true to duty as the needle to the pole. Men who will stand for the right, though the heavens fall. Hindi tayo magpapabili, mga kapatid, but we can exchange favor with a vote of gratitude. Pag mayroon tayong 1.8 members, 1.8 million members, mga kapatid, ang mga politiko na snob ay bigla lang nagiging kaibigan. But if we are not united and we go solo, wala po tayong magneto. There is no magnet
We don't have power. We don't have greater voice. Because the most powerful voice today is the voice that is expressed in the ballot box. Kahit bali sa Bisaya pa, bisag unsaon natong bali-bali igsoon, maog gyud na ang kamatuoran. So, ito po mga kapatid, there is no limit to membership enlistment. Basta interesadong sumuporta sa ating advokasya. 5, the last but not the least, membership forms shall be filled up legibly and shall be submitted to the national headquarters for the assignment of official membership IDs. Magbibigay po tayo ng ating official ID, mga kapatid. At yung mga members natin ay bibigyan natin ng ganoong ID. Kaya kailangan malinaw ang pagkasulat sa application forms. So, ang suggestion ko lang naman mga kapatid, yun na po ang inyong contribution. No? A little contribution to reproduce the application forms. Kunti lang naman yan eh. No? Okay? So, a little investment that will reap greater returns in the near future. Huwag po tayong mag-alangan gumastos mga kapatid. Dahil pag tayo po ay sa Bisaya magpugas. Ano ba ito sa Tagalog? Maghasik. Tama na. Pag tayo'y maghasik, tayo po ay aani. O gamay lang ang atong ipugas, gamay ra ang atong maani. Pero og dako-dako ang atong ipugas, dako-dako sab ang atong maani. If we sow a little, we will reap a little. But if we sow much, we will reap much. Yun po ang biblical principle na mababasa natin sa Galatians chapter 6. So if we want to be a success at the grassroots level, we must sow. We must sow. Dahil mayroon na po tayong babasihan mga kapatid kung paano tayo maka-extend ng ating mga social services at the grassroots level. Kayo po ay mga a kind of, a sort of congressman. Hindi lang congressman, hindi congressman na katulad ng legislative congressman, pero kayo po yung boses ng ating marginalized society, our marginalized community. Dahil yun po ang programa ng Duk Raja Movement for Poverty Alleviation, Empowering Communities, Inspiring Change. Target 1 million. 1 million members, and in every satellite, mayroon po tayong 1 million funding. So yun lang naman po, at padadalhan ko po kayo ng appointment letters. Just message me that you are interested to be a congressman in that little capacity, pero malaki po ang inyong matutulong sa grassroots.
malaki po ang inyong matutulong sa cash goods. Ang sekreto uli, GFI. GFI. So thank you very much. At kung meron kayong mga tanong, pwede kayong magtanong. Ang guidelines ay ipapadala sa inyo. And I hope na magkaroon kayo ng courage to go to imagine beyond an obstacle, to go forward, to step with faith, because ang sabi ng ating Panginoon, have I not commanded thee, be strong and of good courage, for I the Lord will be with you. Basahin niyo ang Joshua chapter 1, verse 5, at saka verse 8 and 9, Philippians chapter 4, verse 13, Jeremiah chapter 29, verse 11, and Deuteronomy 28, verses 1 and 13. So if you have questions, you can ask questions. And let's get excited about this project and continue to imagine beyond your wildest imagination. Hello, Doc. Yes. You have a very nice plan. And paano magkakaroon tayo ng form para pwede ma-fill up sa possible members natin? Okay, so that's a good question. All you have to do is to message our Director of Archives dahil mayroon na po tayong mga form. Ang iba ay if you can observe, marami na po ang nag-submit doon sa ating, ano nga pangalan ng GC natin na yon? Hello, Doc. Anong pangalan ng GC natin, Ma'am Ramak? Yung nag-submit kayo ng mga forms? Forms po, Doc, na pang Docradia. Marami na ang nag-submit doon eh. Hello po, Doc. Opo. Just message Direct Nards kasi po siya ang may hawak ng mga at least ng ating mga members. Okay, thank you, Doc. Siya po Hello po, ating Doc. Director of Archives. Okay po, Lieutenant Makam. Yes, Doc. Doc, yung i-follow up ko lang po kasi nung nag-usap po kami ni Sir Nards kasi isa po sa mga nagiging kumbaga napapabagal po yung pag-send namin dun sa ginagawa naming membership, yung pong pinapipilapan namin ay yung mga po, yung iba kasi wala pong laptop na pang-edit. Kaya sabi ko kay Sir Nards, baka po pwedeng isend na lang namin sa kanya yung mga pictures at saka po yung form na napicturean na napilapan na po. And then si Sir Nards na lang din po sana ang kumbaga mag-edit para po mailagay dun yung picture dun po sa form. Okay lang po kaya yung Doc kay Sir Nards para po mas mapabilis po yung trabaho? Hindi na po kailangan i-edit. Opo, hindi na po kailangan i-edit. Print nyo lang yung Xerox. Xerox nyo yung form, fill upan, picturean, tapos ipadala. Kasi okay, i-compile na lang natin yung picture. Opo. Okay, Doc. Sige po, Doc. Susuyo lang po kasi hindi natin nalagyan ng provision ng space. Dapat nakalagay doon sa itaas, sulatan yung Makam. No, kasi kayo po ang coordinator dyan eh. Makam.
So, Okay po, Doc. Okay. Makam, huwag lang dagdagan ng andag, no? Makam lang, huwag ang andag. As in, makam lang, Doc. Ganun lang po. Oo, kasi kung Oo. dagdagan pa ng andag, makamandag na yon. Delikado na. Doc, yung po makam palang lang. mga Doc, yung mga picture po ay pag kunyari po, nag-picture po ako dun sa member na nag-pa-fill up ako. And then pag sinend ko po kay Sir Nards, lalagyan na lang din po ng pangalan nung picture na yun para po hindi na po. Kahit wala ng picture, basta mayroong cellphone number, importante ang cellphone number. Oo, kasi okay, Doc. At least natatawagan natin. Oo. Okay po, Doc. Okay po. Yan lang po, Doc. Clarification lang po, Doc. Thank you po. Pero kung may picture, mas maganda. Oo. Yes po, Doc. So, yan po natin. Importante doon, may signature. Kasi, so i-work out natin mga kapatid, at least 18 years old, no? Pero kung mayroong below 18, pwede pa rin. Basta nakakapag-ano na siya, mayroon siyang decision making. Kasi po, hindi natin alam, yung 16 years old na yan, nakapag-invite ng 5 matanda o di na susuporta sa ating sa ating adhikain o di mga magulang niya, Doc, yun. mga relatives. Mga magulang, no? Kasi ito na yung totoong boses, no? Kasi po, nandyan kayo bilang mga representatives na magsusupervise sa kanila, no? Kayo po yung tinatawag na mediator. Yes, Doc. Yes, Doc. Okay? So, for example, si Brother Raul Tagarao. Nandyan pa ba si Brother Raul? Yes, so, walang dito signal. Pa. Yes, dito pa. So, pwede siya nang maging siya yung maging congressman sa Basilan, no? Hindi yung congressman na doon sa katulad ng congressman sa legislative. Siya yung representative sa Basilan. So, ang Basilan kasi mga kapatid, yung po ay composed ng mga mga Basian Muslims ba yan dyan? Marami dyan? Yakan. Yakan, okay. Yakan. Yeah. Yakan na Muslims. Pagdating sa Hulo, Sulo, nandyan na po ang tinatawag mga Badyaw. No? Basa, Badyaw. Basan, Badyaw ba yun? No? So, yun po. Yan ang mga Muslim sa coastal areas. Sa Maguindanao. Timing do kasi mayroon kaming program dito once a month. Nag-iikot kami sa municipalities. Kasama namin si Dr. Obero. Okay. So, ikaw na po yung magiging representative dyan kung gugustuhin mo. No? Yes. At your service. Okay. So, we have sa Isabela si Brother Makam na bahala doon kung sinong malagay natin sa first district. Kasi ang Isabela merong 4 distrito yan. 4 or 5 district ba yan? May 5 na yata, Doc. Kasi po parang nahiwalay yata po isa. Yung isa, yung sa baba, doon na yon sa Kinamam Ramak, isang distrito. No? So yung iba dyan, message nyo ako mga kapatid, sabihin nyo lang, I want to organize one para mailagay kayo sa isang legislative district as a counterpart ng congressman.
Okay, Hello, so Doc. another point na gusto kong emphasize, yung ating YouTube mga kapatid, sa kadami-dami natin na Limsians, parang 10 pa lang yung nag-like. Kaya pag nag-post si Derek Nards sa ating GC, huwag po doon mag-like. Kasi po hindi yan magre-reflect doon sa ating YouTube. Pag nag-like po kayo, pindutin nyo muna hanggang makarating kayo doon sa YouTube channel. At doon kayo mag-like at mag-subscribe. Subscribe, Para Doc. Okay. Click po. Ganyan. andito si Derek Nards, meron ka bang gustong ibigay na instruction? Ano po, yung gusto po mag-subscribe, puntahan niyo po mismo yung link ng YouTube. I-subscribe niyo po, click notification bell para all notification ano po kayo, matutag po kayo pag may bagong video. Yun na po, Doc. Okay. Okay, so subscribe, like, click ang notification bell, tapos share. I-share nyo sa as many as you can. Sa mga kapatid, share the link. No? At saka malapit na tayo magpalabas ng mga updates, mga different videos na ipopost natin sa ating channel. And another, ay marami pa sa atin hindi pa nag-like sa ating Facebook page. No? Gaano ba kamahal ang inyong mga likes, mga kapatid? At hindi nyo ma-like yung ating page. Kasi po, ang page natin, pag ini-like ninyo, parang nadidetect din yan ng ibang mga friends ninyo. So, pag nag-like kayo sa ating page, ay mas madaling dumami ang ating mga followers doon sa ating Facebook page. Kasi we need to have many Facebook page, no? Ano pa yung title, Doc, ng page? Facebook page ng Doc Radya. Oh, Doc Radya Movement. Okay. Okay, si Derek Nards ay magpo-post, maglalagay ulit ng link sa ating mga GC. Puntahan nyo at doon po kayo mag-like mismo sa YouTube. Huwag lang mag-like, mag-subscribe din at mag-click sa notification bell. At mag-share. No? Ganun na rin sa ating page. I-click ninyo, punta kayo doon, i-like, tapos i-share sa mga friends. So, I challenge you na at least hindi bababa sa 10 ang mga friends na sisharean nyo or i-share nyo lahat sa lahat ninyong mga friends. Okay, gawin namin. Thank you. So kung wala na po mga kapatid, ay pwede na po tayong close. At yun lang po ang aking paalala. Dahil konti pa lang naman tayo sa Limsians, ay mag-invite pa tayo ng iba, no? Na gagawin nating leader sa bawat area na mayroong legislative district. At ngayon po mga kapatid, ang ating school ay meron ng bagong tahanan. Tayo po ay nasa San Jose del Monte na po. Mayroon tayong magandang admin office. Mayroon tayong napakagandang cafeteria. Mayroon tayong fully air-conditioned na dormitory. At napaka maaliwalas na classrooms.
So ipanalangin natin mga kapatid Amen. ang ating accreditation sa CHED para sa February makapagsimula na ang ating klase. No? So tuloy-tuloy lang 'yon ang ating panalangin. So tayo po Amen. ay Amen. mayroon ng napakagandang main campus. Yun po ay sa San Jose del Monte, yung dinausan natin ng ating recent graduation. So maglalagay ako ng mga pictures later Praise the Lord. dito sa ating mga GC. Hello, Doc. Hello, Doc. Yes. Praise the Lord. Kining naunsa man na how come nga na anata nag-donate sila, nagpalitan, nagrenta? O ano? Gihatag man sa Ginoo. Wow. Oh, Perting gidala libuta. man ta gidala man ta sa Ginoo didto tagibutang. No? Wow. Praise the Lord. Bahalag unsa o basta naa na tay campus mga kapatid. Unya natay bagong program. Doc, Mayroon Tagalog, tayong- Doc. Tagalog, Doc. Sige. Okay. Mayroon tayong bagong program mga kapatid. No? Mayroon tayong bagong program. Sa second week of February at saka sa last week of February, mayroon tayong face-to-face training sa ating chaplaincy. Ang makatapos ng ating training sa chaplaincy sa face-to-face sa second week of January at saka last week, hindi po yun 1 week. Weekend lang po. No? 2 weekends. Ay sila po ay atin na po uordinahan at i-issuehan po natin ng badge o tsapa. Okay, ulitin ko po, no? Weekends lang po, 2 weekends. 2 weekends consisting of 24 hours. Mayroon po tayong tinatawag na basic and complete certification. Ang culmination po ay ordination mga kapatid. Tapos issuehan po natin sila ng kanilang badge of authority. Okay, so yun po ang ating bagong update. Praise God. At yun po ay sa February. Hindi mo na kailangan magtapos ng bachelor's degree or DSD para ma-ordain. Pero may qualification. Dapat colportor or elder. Wow. Colportor at elder. Yung pong program natin para sa colportor at elder po. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. So, short term. Yung long term, yung mag-aaral sa atin, then they will be ordained after 2 years. Hello, Doc. Okay. Yes. Hello, Doc. Ilang number of students na pwede naming i-recruit para ang instructors pupunta dito sa Mindanao? 30 po. 30. 30. So, weekends, Saturday, Sunday? Hindi po. Sa Mindanao po, araw-araw yan. Araw-araw, linggo-linggo po. Okay. Yung sa local area na 30, yung po ay virtual lang po. Virtual. Regular lang po yon, no? Regular. Ang special itong nandito lang sa Metro Manila at sa Bulacan. Kapag sa Mindanao,
Sa Mindanao, Two week, isang linggo talaga. hindi isang linggo, 2 taon. 2 taon. Opo. Okay. 2 taon po, no? Yeah. Gagraduate sila with dalawang taon every Sunday. Oh, every Sunday. So for Sundays, 8 Sundays. Hindi po. Marami pong Sundays yan kasi isang taon is 52 Sundays eh. 2 taon, 102 Sundays. Ay, 2 taon. Ay, sa isip ko 2 buwan. Ay, sorry. Okay. 2 taon. Kasi 2 years yun eh. Ang ating program is 2 years. I see. Yung dati fast track tayo. Yung fast track kasi nakakashock eh. Kasi bago ka pa lang nag-start, tapos sagupa mo na yung mga expenses sa graduation. Talaga. Doc, yung ano po, yung sa February po, for example po, pwede pong pumunta yung mga taga Isabela doon sa ano po, San Jose del Monte. And then 2 weekends po na sila ay mag-aaral doon. Tama po ano, Doc? Every Sunday po 'yon o Sabado, Saturday, Sunday po ng weekends. 2 beses sila bababa. Kasi 2 weekends eh. Anong araw yun, Doc? Sunday lang po, every Sunday lang po. Saturday night at saka Sunday. Saturday, alas 6 hanggang alas 10 ng gabi. After sa alas 10 ng gabi, pwede na silang magpa-relax-relax sa swimming pool. Then, magbayad din sila, Doc, ano? Natural lang po yan kasi di pwede natin ipamigay ang type B uniform, no? So type B ang i-accomplish lang nila type B uniform, tapos accommodation pa, Doc, ano po, Doc? Siyempre yung accommodation. Mayroon tayong package na dyan, inaayos lang kung tama yung computation. Kung gusto nila sa graduation ay yung type A talaga sila, dadagdagan nila ng konti. Dadagdagan lang nila ng mga 1,750. Doc, yung ano po, pala po, hindi po kaya pwedeng ano, Doc, 4 days na sunod-sunod po yun, Doc, para if in case po na hindi na makabalik. Hindi po pwedeng ganun, Doc. Kasi kapag kunyari po, example, pwede po siguro, okay, Doc. Pwede rin i-organize natin kung marami ang gusto ng 4 days, diretso. 4 days talaga pwede. Yung malayo po, Doc, para hindi na bumalik. Makasave ng para sa mga malayo, no? 4 days. Mas maganda naman talaga, dito talaga sila sa ating school campus mag-graduate, mag-aral at mag-graduate. No? Yes po, kasi, Doc. Yes po. So, mag-organize lang tayo, magpapa-announce tayo. Kung umabot po ng 30, pwede na po. Palaging 30 every batch. 30 every batch. Okay po, Doc. Thank you po. Kasi pag hindi 30, logi. Logi sa expenses. Doc, sino po mga instructor natin doon, Doc? Sila Ma'am ano rin po? Sila Ma'am Sherlyn din po? Meron pong ano? Ang sa basic taekwondo, si Camacho.
Ang sa basic Kung Fu, ako. Sige, Doc. Okay. Si Ma'am Leia, si Ma'am Sherlyn, si Ma'am Kalim, Ma'am Ramak. Yung mga instructors natin, bababa sila. God. Sa weekends lang sila. Kasi babudgetin natin yung time. Kasi may mga work naman sila eh. Yes po, Doc. Pag yun na po, no? Pag sa mixed martial arts, ako. Pag taekwondo, si Camacho. Pag wrestling, si Derek Nards. Okay. Thank you. Thank you, Doc. God bless po. Maraming salamat po. Good night po. Good night po sa lahat. God bless po. Okay po. So, Good night. God bless po. Parang nagtaas ng kamay si ano. Wala na. Okay. Yun po mga kapatid. Message niyo ako agad para ma-reserve ko sa inyo yung slot as our representative counterpart. No? Okay, Doc. Ay, nandyan pala si Pastor Joel. Okay, bibisita tayo doon sa area ni Pastor Joel sa Nueva Ecija. Welcome, Doc. Welcome. Opo. Testingan natin yung kambing doon sa Nueva Ecija. Okay, good night. God bless. Si